Magandang araw sa aming mga tigapakinig. Nandito na nga ang episode 2 ng ating kwento. I-comment ang inyong pangalan at kung saan kayo nakatira para naman mabati namin kayo. At ngayon, tayo bumalik sa ating kwento. Mapa-in-love kaya ni Anna si Stephen? Malaman kaya ng binata ang kasunduan ni Anna at ng kanyang magulang? Halina at subaybayan ang mga kasagutan. Salamat at naway mag-enjoy kayo. Kinabukasan ay bumalik si Anna sa cafe para makita ulit si Stephen. Hindi naman siya nabigo dahil dumating naman ito. Katulad ng dati ay nilapitan muli siya habang nakangiti. Hindi niya mapigilan at napangiti din siya. Nakakahawang mga ngiti nito. Hi Anna, good morning. Sambit ng binata. Mukhang napapadalas ka dito ah. Hi Stephen. Oo, mas madalas man ako makikita dito. Natanggap na din kasi ako sa Valderrama Development Corporation. Sabi niya. Really? Actually, I work there. So, when will you be starting? Tanong ni Stephen. Doon ka pala nagtatrabaho? I'll be starting next week. Saad niya na may halong pagkukunwari na hindi niya alam na doon nagtatrabaho ang lalaki. Pero namangha siya dahil hindi binanggit ni Stephen na sila ang may-ari ng kumpanya. Such a humble man, naisip niya. Good luck then. So, I'll be seeing you more often now? Ang laki naman ng ngiti ni Stephen nang sambitin niya yun. Tila ito'y excited na sila ay mapupunta sa iisang kumpanya. Hindi man aminin ni Anna, ay maging siya ay nasasabik din. Yes, sabi naman ni Anna at biglang umiwas ng tingin sa lalaki. Pinipigilan niya ang nararamdaman niya at ni-remind niya sa sarili niya na trabaho lamang ang lahat ng to. It's nice seeing someone as beautiful as you working for our company. Saad ng lalaki. Mas lalo namang namula ang pisngi ni Anna. Parang gusto nang kumawala ng puso niya sa dibdib niya dahil sa bilis ng tibok nito. Nang gabing yun, ay nagsulat siya muli sa kanyang diary. Dear Diary, katulad nga ng sinabi ng mama ni Stephen ay nakapasok nga ako sa kumpanya nila bilang parte ng operations. Mas mapapadali ang pagkakasatuparan ko ng mga plano ko. Ang kumpanya nila ay isang real estate company na kilala dito sa bansa. Ito ang number 1 pagdating sa pagdevelop ng properties. Wala man akong background sa real estate, ay marunong naman akong mag-research upang mas matutunan ko ang mga proseso nito. Naging training ko na ang pagsasaliksik dahil na din sa dami ng naging kliyente ko. Gaya nga ng sabi ko, pulido ko trumabaho. Natutupad ko man ang mga plano ko, ay nakakaramdam naman ako ng lungkot para kay Stephen. Isa siyang mabuting tao. Hindi niya deserve to. Pero anong magagawa ko? Kailangan na ni tatay ng operasyon at ito lang ang paraan para makakuha ko ng malaking pera sa maikling panahon. Maglalaho din ako sa buhay ni Stephen pagkatapos ng kontrata na to at makakalimutan niya din ang lahat ng mangyayari. Sana. Hanggang dito na lang, diary. Dumating ang unang araw ni Anna sa kumpanya nila Stephen. Nilibat naman siya ng HR nila upang makilala siya ng iba't ibang departments. Pagdating sa department niya, ay nandun si Stephen kasama ang iba nilang mga katrabaho. Nagpakilala siya sa kanila. Hi everyone, I'm Anastasia and you can call me Anna. I'm very excited to work with all of you. Winelcome naman siya ng lahat at nagpakilala din ang mga ito sa kanya. May isang lalaki ang lumapit sa kanya at hinawakan ng kamay para i-congratulate.
Hi Anna, I'm Zach. Welcome to the team. Nagpasalamat naman siya, pero napansin niya na medyo matagal ang hawak ng lalaki sa kanyang kamay. Nang napatingin siya kay Stephen, ay nakita niya na masama ang tingin nito kay Zach. Pero hindi niya na pinansin yun. Umupo siya sa area niya habang bumalik naman si Stephen sa office nito. Pagdating ng hapon ay may na-receive siyang email na bukas ay mag-o-ocular sila sa isang property na dinedevelop ng kumpanya. Tinignan niya kung sino ang makasama dito at nakumpirma niya na kasama nga si Stephen. Kaya naman, kailangan niyang ihanda ang sarili para sa ocular na to. Natapos nga ang araw at umuwi na siya para maghanda para bukas. So what can you say about the area? Biglang tanong sa kanya ni Zach. Nandito na ngayon sila sa site kung saan sila mag-ocular. It's very accessible. Actually, it's really good. It's near the offices and the malls. Siguro pang high-end na customers ang target dito, no? Sabi niya na parang may alam talaga siya sa real estate. No. Actually, donation to ng kumpanya para sa mga mahihirap. Project to ni Sir Stephen at siyang head. Nagulat naman si Anna. Hindi niya lubos maisip ang kabutihan ng puso ni Stephen dahil naisip niya na gumawa ng ganitong kalaking project para sa mga mahihirap. Mas lalong lumaki ang paghanga niya dito. Hinanap ng mga mata niya si Stephen at nang makita niya to, ay nakatingin ito sa kanila ni Zach. Tila magkasalubong ang kilay at medyo naiinis. Hindi niya na masyadong pinagtuunan ng pansin dahil tinawag na siya ni Zach para mag-lunch. Pero nung aalis na siya, ay lumapit sa kanya si Stephen at nagsalita ito. Anna, come with me. There's something we need to discuss about the project. Umuo naman siya at nagpaalam kay Zach. Hindi niya maintindihan pero sumakay sila sa sasakyan nito at umalis. Hindi na siya nagtanong at sumakay na lamang dahil mukhang naiinis na si Stephen. Habang nagdadrive ito ay nagsalita siya. How well do you know Zach? Just to inform you, may reputasyon siya na babaero sa office. Nagulat naman si Anna dahil mataas ang tono ng boses ni Stephen. Napatanong siya sa sarili, nagsiselos ba siya? Sir, nag-uusap lang naman kami about sa site. Bigla namang kumalma si Stephen at nagsorry ito. Sorry, I think I'm just hungry. That's just it. Sir, akala ko may pag-uusapan tayo. No, I just want to take you away from that guy. Nakaramdam ng kilig si Anna nang sinabi iyon ni Stephen. Kumain na nga sila at hinatid siya sa bahay nila. Pagkabalik niya sa bahay, ay nakita niya ang ama na nakahiga at mukhang hirap na hirap gumalaw dahil sa nararamdaman. Tila bumalik sa katinoan at na-realize niya na trabaho lamang ang lahat ng yun. At hindi siya dapat nakakaramdam ng ibang emosyon para kay Stephen. Nawala ang mga ngiti niya at tila bumigat ang puso niya. Naramdaman niya na tila may mga luha na namumuo sa mata niya. Pinanasan niya yun bago makita ng mga ama niya. Anak, andyan ka na pala. Kamusta araw mo? Sabi ng tatay niya nang nakita siya nito. Okay naman po tay. Kamusta po pakiramdam niyo? Eto, parang kukunin na ata ako ng Diyos. Pagbibiro ng tatay niya. Tay naman, wag naman kayo magbiro ng ganyan. Konting tiis na lang at mapapa-opera ko na din kayo. Biro lang yun anak. Alam mo naman ang tatay mo. Hindi susuko kahit naman ng problema.
Napangiti siya sa sinabi ng tatay niya. Tama, palaban ng tatay niya at sa kanya niya nga natutunan ang maging matapang sa buhay. Nagpaalam siya at pumasok na sa kwarto niya para matulog. Bago sumulat sa diary, ay nireport niya muna kay Mrs. Valderrama ang progress. Natuwa naman ito at nagsabi, "Nice work. Mabilis ka trumabaho ha. If you keep it up, I might give you the 75% of the payment." Natuwa siya sa sinabi ni Mrs. Valderrama at pinangakong mas pabibilisin pa ang progreso ng kontrata. Dumaan ang ilang buwan na laging magkasabay kumain si Ana at Stephen. Lagi silang nagbe-breakfast sa cafe at sabay mag-lunch. Naging usap-usapan na nga sa opisina nila na magkasintahan sila. Ngunit sa totoo lang ay nadidismaya si Ana dahil hindi pa siya tinatanong ni Stephen kung pwede ba siyang maging girlfriend nito. Kailangan niya ng ibang paraan. Naisip niya na gamitin si Zach upang pagselosin si Stephen at uumpisahan niya ito sa darating na team building ng kumpanya. At dito na nga nagtatapos ang ating episode 2. Mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa kwento ng ating mga bida. Salamat!